Noong una, may isang lungsod. Hindi ito katulad ng ibang lungsod na iyong naiisip. Hindi ito simpleng grupo ng mga bahay at palengke. Ito ay isang mundo sa loob ng isang mundo. Isang lugar na ang mga pader ay tinitingnan ng buong mundo na may takot at pagtataka. Isang lugar na kahit ang mga hari sa malalayong lupain ay nanginginig sa marinig ang pangalan nito. Ang pangalang iyon? Babylon. Ngunit narito ang tanong na matagal na nating iniwasan. Paano nagsimula ito? Paano naging ganoon kagrandyoso ang isang lungsod? Saan nanggaling ang kapangyarihang iyon? At bakit? Sa lahat ng mga lungsod sa kasaysayan ng mundo, ito ang isa na muling lumitaw sa mga banal na kasulatan, sa mga panaginip ng mga hari at sa mga bangungot ng mga taong binalian ito ng buto. Hindi ito isang simpleng tanong ng arkeolohiya. Ito ay isang tanong tungkol sa kung paano nagtatayo ang tao ng mundo at kung paano rin nila ito winawasak. Samahan mo ako dahil ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa mga palasyo o sa gintong trono. Nagsimula ito sa putik. Kung liliparin mo ang Mesopotamia, mahigit 4,000 taon na ang nakakaraan. Mula sa langit, kung pwede, makikita mo ang isang bagay na halos kapani-paniwala. Sa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at ang Euphrates, may isang lupain na berde at mabuhay na parang buhay na buhay sa gitna ng disyerto, at sa gitna ng lahat ng iyon may isang lugar na dahan-dahang nagpapalakas. Hindi pa ito ang makapangyarihang Babylon na ating kilala. Hindi pa ito ang lungsod ng mga gintong pintuan at mga hardin na nakabitin sa ere. Sa panahong ito ay isang maliit na settlement lamang. Isang komunidad ng mga tao na nagtayo ng kanilang mga tahanan gamit ang tinutuyong putik ng ilog. Hindi nila ginamit ang bato. Walang bato sa lugar na iyon na karapat-dapat gamitin. Kaya ang kanilang material ay ang lupa mismo, ang malagkit, mabigat na lupa ng lambak ng Euphrates, na hinuhulma sa mga parisukat at sinusunog ng araw hanggang maging matitigas. At mula sa mga putik na blocking iyon, itinayo ng mga tao ang kanilang mundo. Isipin mo ang isang umaga roon, mahigit 3,000 taon bago ipanganak si Kristo. Ang araw ay hindi pa tumaas ng buo, ngunit ang mga manggagawa ay gising na. Ang amoy ng Euphrates ay nasa hangin. Maputik, malamig, halos makakain. Ang mga babae ay nagkakainig ng tubig para sa umaga. Ang mga bata ay tumatakbo sa mga eskinita ng lupang pader. At sa isang sulok ng lungsod, may isang bagay na itinatayo. Isang istruktura na mas malaki pa sa lahat ng nakapaligid dito. Isang templo, hindi simpleng templo. Ang mga tao ng Mesopotamia ay may ideya na ang kanilang mga Diyos ay naninirahan sa mga bundok. Ngunit walang bundok sa lambak, kaya ginawa nila ang kanilang sariling bundok. Ito ang tinatawag nilang ziggurat, isang piramideng hugis na may mga hagdan na umaakyat pataas, antas sa antas, hanggang sa pinakamataas na tuktok kung saan, ayon sa kanilang paniniwala, ang Diyos ay bumababa mula sa langit upang makipagkita sa kanyang mga pari. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang detalye na madalas na hindi nating napapansin. Ang Babylon ay hindi lamang isang politikal na kapangyarihan. Ito ay isang teolohikal na proyekto mula sa simula pa lamang. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos sa pagtayo ng lungsod, ang bawat blok ng putik na inilatag, ang bawat palasyo na itinayo, lahat ito ay ginawa sa pangalan ng mga Diyos. At hindi lang anumang Diyos. Ang pangunahing Diyos ng Babylon ay si Marduk. Kung hindi mo pa naririnig ang pangalang ito, dapat mong marinig ngayon. Dahil si Marduk ay isa sa mga pinakamakabuluhang larawan ng kapangyarihang teolohiko sa buong kasaysayan ng sinaunang mundo. Ang mga tao ng Babylon ay naniniwala na si Marduk ang lumikha ng mundo. Hindi ito metaphor para sa kanila. Literal nila itong pinaniwalaan. Sa kanilang kosmolohiya, nagsimula ang lahat sa isang digmaan sa pagitan ng mga Diyos. Si Marduk ay lumaban sa dragon na si Tiamat, nagwagi, at mula sa katawan ni Tiamat ay nilikha ang langit at lupa. At kung saan nanalo si Marduk, doon siya nagtayo ng kanyang tahanan, Babylon. Kaya para sa bawat taong nabuhay sa Babylon, ang kanilang lungsod ay hindi lamang isang lugar na tinitirhan. Ito ay ang sentro ng sansinukob. Ito ang punto kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo. At ang templo ni Marduk, ang isagila, ay ang pinakasagradong lugar sa buong mundo. Isipin mo kung gaano kabigat ang ideyang iyon.
Ikaw ay isang simpleng manggagawa sa Babylon, naghuhubog ng putik, nagtatayo ng pader, nagtatanim ng barley sa gilid ng ilog. At sa bawat umaga bago ka magsimula sa iyong trabaho, tinitingnan mo ang malayo at nakikita mo ang tuktok ng zigurat ni Marduk na nakaangat sa ulap. Hindi ka lang nasa isang lungsod, nasa gitna ka ng mundo. Ngunit dito nagsisimula ang tunay na drama ng kwentong ito. Dahil ang Babylon na ito, ang maliit, teokratikong lungsod ng mga putik na pader at sigurat, ay halos hindi nakilala ng mundo kung hindi dumating ang isang tao. Isang tao na hindi ipinanganak sa Babylon. Isang tao na ang pangalan ay Hammurabi. Ngayon, kung kilala mo ang pangalang ito, malamang ang iniisip mo ay ang Code of Hammurabi. Ang kilalang batas na may mata para sa mata. Ngunit bago natin pag-usapan ang batas, kailangan nating maunawaan ang tao. Si Hammurabi ay naging hari ng Babylon noong mga 1792 BCE at nang umakyat siya sa trono, ang Babylon ay isa lamang sa maraming maliit na kaharian sa Mesopotamia. Hindi ito ang pinakamalaki, hindi ito ang pinakamakapangyarihan. May mga kapitbahay na mas matanda, mas mayaman at mas kilala. Kaya ano ang ginawa ni Hammurabi? Hindi siya umupo at naghintay. Sa loob ng kanyang unang ilang dekada bilang hari, isa-isa niyang sinakop ang mga kaharian sa paligid niya. Hindi lagi sa pamamagitan ng digmaan, kundi madalas sa pamamagitan ng diplomatiya, alyansa at mapanlinlang na kasunduan. Bago matapos ang kanyang pamumuno, ang karamihan ng Mesopotamia ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na ginawa ni Hammurabi ay hindi ang pagsakop, ito ang pagbuo. Heto na yung bagay na hindi laging naipapaliwanag sa mga aklat ng kasaysayan. Ang pagtatayo ng isang imperyo ay madali kumpara sa pagpapanatili nito. Isipin mo, ikaw si Hammurabi. Kontrolado mo na ang daan-daang kilometro ng teritoryo. May mga lungsod sa hilagang silangan na nagsasalita ng ibang wika. May mga tribo sa timog na may sariling kaugalian. May mga mangangalakal sa kanluran na nagbabayad ng buwis ngunit nagdududa sa iyong autoridad. Paano mo pinananatiling magkasama ang lahat ng ito? Ang sagot ni Hammurabi, batas. Noong mga 1754 BCE, ipinagawa ni Hammurabi ang isang bagay na walang nakapagtangkang gawin sa gayon kalaki at gayon kahusay na pamamaraan noon. Nag-utos siya na ang lahat ng batas ng kanyang kaharian ay mailatag sa isang sistema. Malinaw, formal, at permanenteng nakaukit. Ang resulta ay ang Code of Hammurabi. 232 na mga batas na nakaukit sa isang itim na bato na halos 2 metro ang taas na tinatawag na stele. At narito ang bahagi na laging nakakalimutan ng mga tao. Ang code ay hindi lamang para sa mga abogado at mga hukuman. Inilagay ito ni Hammurabi sa mga pampublikong lugar, sa mga templo, sa mga palengke, sa mga sentro ng lungsod, para basahin ng sino man. Hindi mo kailangang maging makapangyarihan para malaman ang iyong karapatan. Pwede kang isang simpleng mamamayan ng Babylon, isang mangangalakal, isang magsasaka, isang babae na may asawang nag-aabuso sa kanya, at pwede kang pumunta sa stele at makita ang iyong proteksyon, nakaukit sa bato. Ito ay revolusyonaryo para sa panahon na iyon. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Babylon ay naging higit pa sa isang lungsod. Naging isang ideya ito. Isang ideya na ang lipunan ay maaaring magkaroon ng kaayusan, hindi lamang sa pamamagitan ng takot sa hari, kundi sa pamamagitan ng batas na pantay-pantay para sa lahat. O kahit sa konsepto ng pantay-pantay sa abot ng makakaya ng sinaunang mundo. At ito ang punto na gusto kong pag-usapan ng kaunti ng mas malalim. Dahil lagi tayong naririnig tungkol sa mata para sa mata bilang malupit na batas, bilang pruweba na ang sinaunang tao ay barbaro. Ngunit kung talagang babasahin mo ang code ng Hammurabi, lahat ng 280 turbo batas, makikita mo ang isang bagay na mas komplikado. Mayroon ritong batas tungkol sa mga landlord na nagpapaupa ng mga bahay. Kung ang bahay ay bumagsak at namatayan ng kasama ang nangungupahan, ang landlord ay mananagot. Mayroon ritong batas tungkol sa mga doktor. Kung ang isang doktor ay nagpa-operasyon ng mata ng isang pasyente at nawala ng paningin ang pasyente dahil sa operasyon, ang doktor ay maaaring putulan ng kamay. Oo, matunog iyon. Ngunit sa konteksto ng isang mundo kung saan walang regulasyon ng medisina, ang mensahe ay malinaw. Ang iyong responsibilidad bilang profesional ay seryoso.
Hindi ka basta makakaalis ng walang kahihinatnan. At may mga batas tungkol sa mga babae, lalo na ang mga biyuda at mga ina. Sa ilang kaso, ang mga babaeng Babylonian ay may karapatang magmay-ari ng ari-arian, magreklamo sa hukuman at makakuha ng proteksyon mula sa pang-aabuso. Hindi perpekto, hindi moderno, ngunit makabuluhan para sa 754 BCE. Ang punto ko, ang Babylon sa ilalim ni Hammurabi ay hindi simpleng barbarong imperyo. Ito ay isang eksperimento, isang unang pagtatangkang sagutin ang tanong na naririnig natin hanggang ngayon. Paano natin pinamamahalaan ang isang lipunan ng may katarungan? Sumali ka muna sa channel ha, dahil ang susunod na parte ng kwentong ito, ang pagbagsak, ang pagkawasak, ang muling pagbabangon ng Babylon, ay kailangang marinig mo rin. At kapag nalaman mo kung sino ang sumakop sa Babylon at kung anong ginawa nila doon, mauunawaan mo kung bakit ang lungsod na ito ay hindi mapapahamak ng kahit anong kalaban. Pindot na ang subscribe button, kasama ang notification para hindi ka mawalan ng kahit isang episode ng serye na ito. Ngunit si Hammurabi ay mamatay, at pagkamatay niya noong mga 1750 BCE, ang imperyo na kanyang itinayo ay dahan-dahang nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga anak at apo ay hindi maaring hawakan ng kapangyarihan sa parehong paraan. Ang mga vasal na kaharian na minsan ay sumuko sa takot kay Hammurabi ay nagsimulang lumaban muli. At mula sa hilagang silangan, mula sa mga bundok at disyerto, dumating ang mga bago at mas marahas na mga manlulupig. Noong 1595 BCE, ang mga Hittite, mula sa lugar na ngayon ay Turkey, ay sumalakay sa Babylon. Sinamsam nila ang lungsod. Kinuha nila ang rebulto ni Marduk, ang Diyos mismo ayon sa paniniwala ng mga tao, at dinala ito pauwi. Para sa isang lungsod na naniniwala na sila ang sentro ng sansinukob, ito ay hindi lamang pampulitikang katalo. Ito ay teolohikal na kalamidad. Ngunit, at narito ang hindi kapanipaniwalang bagay, ang Babylon ay hindi namatay. Sumunod na mga dantaon ay isang kakaibang kwento ng pagtitiis. Ang iba't ibang grupo ay naghahari sa Babylon. Ang mga kasite ay naghari ng halos 400 taon. Ang pinakamatagal na isang solong grupo ang naghari sa Babylon. Hindi sila Babylonian. Ngunit sinasaklaw nila ang kultura ng lungsod. Natuto sila ng Babylonian na wika. Itinayo nila ang mga templo ayon sa Babylonian na tradisyon. Bakit? Dahil ang Babylon ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang institusyon, isang simbolo na may sariling bigat. At sino man ang nagnanais na maghari ng Mesopotamia ay kailangan niyang hawakan ang Babylon. Kailangan niyang kilalanin ni Marduk. Kailangan niyang tanggapin ang kulturang iyon. Ito ang kapangyarihan ng Babylon. Kahit ang mga mananakop ay nasasakop nito. Ngunit walang kwento ang kumpleto nang hindi dumating ang oras ng ganap na kadakilaan. At para sa Babylon, ang oras na iyon ay dumating sa ilalim ng isang pangalan na halos lahat ay nakakakilala. Kahit hindi nila alam kung bakit. Nebuchadnezzar II. Hindi ito ang unang Nebuchadnezzar, ngunit ito ang The Nebuchadnezzar, ang hari na nag-ukit ng pangalan ng Babylon sa memorya ng buong mundo. Naging hari siya noong 605 BCE at ang unang gagawin mo sa isang bagong kaharian sa panahon na iyon ay ang patunayan ng iyong lakas. Kaya sinakop ni Nebuchadnezzar ang Egypt sa timog kanluran. Sinakop niya ang Phoenicia sa baybayin. At noong 597 BCE, at ito ang bahagi na mababasa sa Biblia, sumalakay siya sa Jerusalem, ang lungsod ng mga Israelita. Ang lungsod ni David at Solomon. Kinuha niya ang mga propeta, ang mga pari, ang mga manggagawa, ang mga artisano, libo-libo sa kanila, at dinala niya sila sa Babylon. Ito ang tinatawag na Babylonian Captivity o sa Hebreo, ang Galot Babel. Isang panahon ng pagkabihag na nag-iwan ng napakalalim na tanda sa kasaysayan ng Judaism, sa Biblia at sa kultura ng buong kanlurang mundo. Ngunit narito ang bahagi na hindi laging naisasalaysay. Ang mga Israelitang dinala sa Babylon, hindi sila itinago sa mga kulungan. Hindi sila alipin sa ganap na kahulugan ng salita. Sa maraming kaso, pinahintulutan silang mamuhay, magtrabaho at lumago sa loob ng lungsod. At habang sila ay naroroon sa loob ng mga pader ng Babylon, nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila malilimutan. Ang kagandahan ng lungsod.
Ang Babylon sa panahon ni Nebuchadnezzar ay hindi katulad ng sino mang nakita noon. Isipin mo ito, ang pangunahing pasukan ng lungsod ay ang Ishtar Gate, isang napakalaking pintuan na may mga dingding na nakatile sa electric blue na kulay, na may mga larawan ng mga dragon at toro na nakaukit sa ginto at puti. Ang bawat hakbang mo patungo sa pintuan ay pakiramdam na parang ang lupa mismo ay nag-uutos sa iyo na igalang ang lugar na iyong papasukan. Sa loob ng lungsod, ang mga kalye ay may kaayusan. Hindi ang chaotic na kalye ng karamihan sa sinaunang lungsod. May mga pangunahing arterya, may mga subdivided na distrito, may mga palengke at mga templo na estratehikong nakalagay. At ang palasyo ni Nebuchadnezzar, hindi ito lamang isang gusali. Ito ay isang kompleks ng mga gusali na may mga hardin, mga korte, mga sala ng trono na may mga dingding ng naka-glaze na tile. At narito ang tanong na palagi sa isip ng mga historiador. Ang Hanging Gardens of Babylon, ang mga hardin na inilarawan ng mga sinaunang manunulat bilang isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo. Totoo ba ito? Ang katotohanan, hindi pa natatagpuan ng mga arkeolohista ang konkretong ebidensya nito sa loob ng Babylon mismo. Ilan sa mga siyentipiko ngayon ay nagmumungkahi na maaring ang Hanging Gardens ay nasa Nineveh, ang Assyrian na lungsod, at ang maling akredisyon ay nangyari sa kasaysayan. Ngunit kahit na ganoon, ang katotohanan na ang mga sinaunang tao ay naniniwala na ang Babylon ay may ganitong katakatakang hardin ay nagpapakita ng isang bagay. Ang Babylon ay nag-iwan ng gayon kalaking impresyon sa mga nakarinig dito na ang mga kwento ay higit pa sa katotohanan. At iyan mismo ang uri ng kapangyarihan na hindi lahat ng lungsod ay nagtataglay. Ngunit ang Babylon ng Biblia, ang Babylon na nakilala ng mga Israelita, ay may ibang kahulugan kaysa sa simpleng lungsod. Habang naroon ang mga Israelita sa pagkabihag, nagsimula silang magsulat. Nagsimula silang mag-isip. Nagsimula silang tanungin, bakit tayo narito? Bakit kinalimutan tayo ng ating Diyos? O tayo ba ang lumimot sa Kanya? Ang mga tanong na ito ay naging mga salmo, mga panalangin, mga propesya. At sa mga salitang iyon, ang Babylon ay naging simbolo. Hindi lamang ng isang lungsod, kundi ng isang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na naghahalo ng kagandahan at kalupit. Ang kapangyarihan na nag-aalok ng lahat, yaman, kaginhawahan, kultura, bilang kapalit ng iyong katapatan at iyong kalayaan. Sa aklat ng mga salmo, ito ang panaghoy ng mga bihag. Sa tabi ng mga ilog ng Babylon, naupo kami at umiyak nang naalaala namin ang Zion. Ito ang isang linya, ngunit sa loob ng isang linya, makikita mo ang buong mundo ng pag-aalaga para sa tahanan, ng kalungkutan sa dayo at ng determinasyon na hindi makalimot kung saan ka nanggaling. At pagkatapos ay dumating ang katapusan. Noong 559 BCE, isang bagong lakas ang lumabas mula sa silangan. Ang Persyanong imperyo sa ilalim ng Cyrus the Great ay sumakop ng Babylon. At ayon sa ilang sinaunang ulat, halos walang labanan. May teorya na ang mga pari ni Marduk mismo ay nagbukas ng mga pintuan para kay Cyrus. Dahil ang nakaraang hari ng Babylon, si Nabonidus, ay nagkasala ng malaki laban sa mga pari sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang ibang Diyos at pag-alis ng Babylon para sa matagalang panahon. Kaya nang dumating si Cyrus, ang kanyang propaganda ay malinaw. Siya ay ang pinili ni Marduk. Ang Diyos mismo ang nagpadala sa kanya. At ang kapahamakang dating lungsod ay nagpalit ng Diyos para sa kanila ay pinaglingkuran niya rin ang kanilang Diyos para sa kanyang sariling kapakanan. Para sa mga Israelita na nasa pagkabihag, si Cyrus ay nagbigay sa kanila ng pahintulot na umuwi. Ito ang tinatawag na Edict of Cyrus. Isa sa mga pinakamakabuluhang dokumentong nalikha sa sinaunang kasaysayan at isa sa mga bihirang sandali kung saan ang isang manlulupig ay nagpakita ng awa sa mga bihag. Ito rin ang sandali na nakarecord sa aklat ni Ezra. Ang mga Israelita ay umiyak ng kagalakan nang marinig na pwede na silang umuwi sa Jerusalem. Ngayon gusto kitang itanong ang isang bagay. At gusto kong sagutin mo ito sa mga komento. Dahil talagang gusto kong malaman ang iyong opinyon. Kung ikaw ay nasa pagkabihag sa isang mayaman at magandang lungsod, isang lugar na may kultura, pagkain, kaginhawahan, ngunit malayo sa iyong tahanan at iyong pananampalataya, iiwan mo ba ito? O mananatili ka?
Ito ang sinagunap ng mga Israelita sa Babylon. At ang sagot ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Dahil hindi lahat ay umuwi. Marami sa mga pamilyang ipinanganak na sa Babylon, ang ikalawa at ikatlong henerasyong Israelita na hindi pa nakakakilala ng Jerusalem, nanatili. Naging bahagi ng Babylonian society. At sa paglipas ng panahon, ang komunidad na iyon ay naging isa sa pinakamahalagang sentro ng Jewish na pag-aaral at tradisyon sa buong mundo. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa kwento ng biktima at manlulupig. Pagkatapos ng Persyanong pananakop, ang Babylon ay nagpatuloy pa ng ilang daang taon, ngunit hindi na ito ang sentro ng kapangyarihan. Naging isang lalawigan ito, pagkatapos ay isang simbolo, pagkatapos ay isang guwang. Noong 330 BCE, si Alexander the Great ay pumasok sa Babylon at nagpaplano siyang gawin itong kabisera ng kanyang imperyo. Ngunit namatay siya doon noong 323 BCE bago pa niya nagagawa ang kanyang mga pangarap para sa lungsod. At idahan-dahan, sa loob ng mga susunod na dantaon, ang Babylon ay naging abandonadong lugar. Ang mga pader ay gumuho. Ang mga ziggurat ay naging mga bunto ng putik. Ang Euphrates ay lumipat ng kurso at iniwanan ang lungsod na walang tubig. Sa ika-3 siglo CE, halos wala nang naninirahan doon. Ang pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo ay naging alikabok. Ngunit narito ang kapansin-pansin, ang Babylon ay hindi namatay bilang ideya. Sa aklat ng pahayag, ang Babylon ay ginagamit bilang simbolo ng Roma o ng anumang kapangyarihang nangaapi at nagmamalabis. Nahulog ang dakilang Babylon. Hindi ito tungkol sa isang lungsod na pulpul na. Ito ay isang mensahe. Ang lahat ng kapangyarihang nagtatayo ng sarili nito sa pamamagitan ng pagpapahirap ng iba ay darating sa katapusan nito. At ang Babylon ay nanatili sa ating imahinasyon, sa musika, sa sining, sa relihiyon, sa politika, bilang isang espelyo kung saan natin nakikita ang ating sariling mga pagnanasa at ating mga takot. Kapag nagtatayo tayo ng malalaking lungsod at sinasabi nating ito ang sentro ng mundo, iniisip natin ang Babylon. Kapag gumagawa tayo ng mga batas at sinasabi nating ito ang magdadala ng katarungan, iniisip natin ang Hammurabi. Kapag nalayo tayo sa ating tahanan at umiyak tayo sa tabi ng isang ilog, iniisip natin ang mga bihag sa Babylon na nagsabi, hindi namin malilimutan kung sino tayo. Ito ang tunay na leksyon ng Babylon. Hindi ito ang leksyon ng kapangyarihan, kahit gaano ito kabigat, kahit gaano ito kagandang tingnan, kahit gaano ito katibay ang mga pader. Ang leksyon ng Babylon ay ito. Ang mga tao ay mas matibay kaysa sa mga lungsod na kanilang itinayo. Ang pader ng Babylon ay wala na. Ang zigurat ni Marduk ay naging patag na lupa sa Iraq ngayon. Ngunit ang mga salmo ng mga taong nabuhay doon, ang kanilang pag-iyak, ang kanilang pag-asa, ang kanilang determinasyon na makauwi, nanatili hanggang sa araw na ito. Tayo ay nasa dulo ng kwentong ito ngayon. Ngunit hindi ito ang katapusan ng usapin. Ito ang simula ng isang mas malaking tanong. Kung ganoon kalaki ang Babylon at ganoon ito kabilis na nahulog, ano ang nagagawa natin ngayon para tiyakin na ang mga bagay na ating itinatatayo, ang ating mga pamilya, ang ating mga komunidad, ang ating mga pananampalataya, ay hindi maging alikabok din? Iyan ang tanong na naiwan sa atin ng Babylon. At iyan ang tanong na gusto naming marinig ang inyong sagot sa mga komento. Ano sa tingin ninyo ang pinakamakabuluhang aral ng kasaysayan ng Babylon para sa ating panahon? Sabihin ninyo sa amin sa ibaba. At kung gusto ninyong makita ang mga susunod na episode sa serye na ito, natatalakayin ang higit pang mga sinaunang lungsod na nagbago ng mundo, mag-subscribe na sa channel. I-click ang notification bell para makita ninyo agad ang bawat bagong video. Ang kasaysayan ay hindi basta mga petsa at pangalan. Ito ay mga tao, mga desisyon, mga konsekwensya. At ang kwentong ito ng Babylon, nagpapatuloy pa rin ito sa bawat lungsod na itinayo natin at sa bawat puso na naghahanap ng tahanan. Ang larawang makikita ninyo sa video na ito ay mga artistikong rekonstruksyon na ginawa gamit ang artificial intelligence batay sa mga makasaysayang paglalarawan at arkeolohikal na datos. Hindi ito kumakatawan sa eksaktong hitsura ng sinaunang Babylon. Para sa mas tumpak na impormasyon, inirerekomenda naming kumonsulta sa mga opisyal na pinagkukunan tulad ng British Museum
ang UNESCO World Heritage Records at peer-reviewed na mga pag-aaral sa Mesopotamian archaeology.